Okay, so, ang i-share ko sa inyo ay isa sa mga verses sa Bible, mga kapatid, na I think dapat nating pansinin kasi nasa Bible. Walang isinulat sa Bible na hindi dapat pansinin. I mean, lahat ng verses sa Bible ay kapansin-pansin. Amen ba? Now, let's read muna yung verse sa English Standard Version at sa ibang mga versions pa. Okay, unahin natin ang English Standard Version. This is just one verse. Luke chapter 16, verse 16. Let me begin. The law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached and everyone forces his way into it. Next translation. Ito naman ay salita ng Diyos, Tagalog naman. Bago dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. At mula nang dumating si Juan, ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabihin niyo nga po, magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Okay pa ang memory. At marami ang nagpupumilit na maging sakop nito. Next na translation. Mabuting Balita, Biblia, Tagalog. Ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Buhat noon ay ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Napansin niyo yung mga last parts? At ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Going back sa isang verse. At marami ang nagpupumilit na maging sakop nito in English. And everyone forces his way into it. Sa ibang translation pa, forceful men lay hold of it. Now, mapansinin natin, saan to? Ang hirap ng verse niya sa isang banda kasi when you look around sa context niya, wala ka masyadong mapupulot. I mean, if you go there at talagang tingnan mo yung mga verses niya sa paligid, may kita po natin na, sandali, saan to nanggaling tong verse na to? Kasi ang heading niya, additional teachings. Kung titingnan mo sa taas, love about money, and then about sa divorce, the rich man and Lazarus, tungkol sa, ano pa ba iba? Oo, tungkol sa, ayun, yung, I tell you, worldly wealth to gain friends. So wala siyang masyadong context, pero sa isang banda, meron din naman. The whole chapter ng Luke 16 tells of this kung paano mag-operate ang Diyos. That's why yung mga parables doon, yung mga teachings doon ay nandun lahat. And since limited ang time ko, pero we can discuss in some other time, pero since limited ang time ko, bigyan ko na lang kayo ng dalawang question based on this verse. Okay? Ang unang question ay, why are many people, parang mali ang aking pag-English dito, no? Okay? Why do many people are amazed and wants to be in the kingdom? Parang lasing lang nag-i-English dito, no? May tama pa, mukhang kulang sa tulog. Okay? Why are many people, okay, pakilala ko, nandito po yung editor ko po, kaya, why are many people amazed to be in the kingdom? Pakibago na lang po. Why are many people amazed to be in the kingdom? That's the first question. The second question is, habang binabago, why are many people amazed? Okay. How should, ito naman ngayon papaano, application na. How should God's children represent God's kingdom? Okay? There seems to be a mystery sa kingdom of God.
At sa sobrang misteryoso ng kingdom, ang title pala ng ating topic ngayon is The Mystery of the Kingdom of God. Sa sobrang misteryoso niya, iba't iba ang pangunawa ng maraming tao. At dahil sa iisang Bible, under Christianity na lang, there are so many religions. Dito pa lang sa Pilipinas, more than 50,000, Jai, ang registered na churches. Pilipinas pa lang. Under Christianity, ha? Na umbrella. May Ones, may Tunes, may Trines, lahat na. Fournes na lang ang kulang. And how should how should we respond dito? At as workers, nirepresenta natin ang kingdom. Okay, pag-usap tayo, sabi natin ang Bible ay dapat basahin, blah, blah, blah. So how? So unahin muna natin yung first question. Why are many people amazed and wants to be in the kingdom? Tatlong bagay. Una, the kingdom promises are above par. Hindi kayang pantayan, mag-mention ako ng Islam, ng Hinduism, at anumang Taoism, Shaoism, lahat ng ism na yan. Walang makatapat sa kayang ipangako ng kingdom. It's above par, above average siya, mga kapatid. Kaya ibang mga religion, ginagamit din ang Bible. In the Quran, mga kapatid, mas marami pa ang mention about Jesus kesa sa prophet nila. At even sa Buddhism, mini-mention din si Jesus. Isa sa mga mahusay mag-meditate daw. So, yung promises ng kingdom of God within the Bible is so promising, is so above par, na ang mga tao, gusto ko yan, pero hindi ako makapasok, kaya gagawa ko sarili kong rules. Kaya sabihin ko muna yung tatlo bago ko i-summarize yung answer. The kingdom life is promising. Sino ang religion or sabihin nating religious organization ang kayang tapatan ang promises ng Diyos within the Bible? Ang heaven na concept, di ba? Pag tinanggap mo si Christ, you will be forgiven of your sins, at ikaw ay as if di nagkasala, and then new heaven and new earth is waiting for you. Well, ginaya ng mga Vikings, nag-invento sila, o will go to Valhalla, at kapag ikaw ay namatay para sa Viking ideology, may nag-aantay siya na 1,000 virgin. Tinapatan. At marami pa, wala akong time para sabihin na iba pang religion, pero my point is, tinatapatan ng iba't ibang klaseng faith ang kayang i-promise ng Bible, especially kingdom living. Yung sinabi na there will be a new heaven and new earth, there will be no more weeping. Sa sobrang mysterious din ito, ang ibang tao ang ginawa ay pinaghalo-halo na, itong lupa na to, ito yung impyerno, at yung may darating, yun yung langit. Okay, di ba? So, kagulo na lalo. The kingdom blessings are far-reaching. Why far-reaching? Kanina, all-encompassing, panotopic, ang naisip namin mga words. Okay, masyado malalim, pero sabi ko, yun lang, far-reaching. Bakit far-reaching ang blessing ng kingdom of God? Kasi kahit ikaw ay outside of the kingdom, so sobrang tindi ng blessing niya, mabibless ka pa rin even if you're outside the kingdom. Nung may isang mama na nagtanong kay Christ, ano of all the laws, alin yung importante? Sabi niya, love God and love one another. Ganon. So sa dulo, ganito. Anong sabi ni Jesus? You are not far from the kingdom. Pansinin niyo yung word na far. Hindi ka malayo. Ang ibig sabihin ni Christ, hindi ka malayo. Konti na lang malapit ka na. Pero here's the problem. You're not in the kingdom. Kahit na ikaw ay outside the kingdom, kapag binigyan mo ng pansin ang word of God, may maunawaan ka. That's why may mga tao na umaasenso sa buhay using kingdom principles. Pero save sila? Hindi. Pero naranasan ba nila yung kingdom blessings? Yes, kasi far-reaching nga eh. Kumbaga, nilikha ka pa rin naman ng Diyos. Kahit ikaw ay hindi na nanampalataya sa Diyos, ikaw ay binigyan ng Diyos ng gifts and skills and talents para mabuhay ka sa mundo na to. And somehow, somewhere, sometime sa buhay mo, ay kilalanin mo ang nagbigay sa'yo ng regalo na yan. Kahit na wala ka sa kingdom. Example sa Bible ng far-reaching na blessing na. Pansinin nyo,
Yung parable of the 10 virgins, 5 foolish, 5 wise. Ang utos sa kanila, okay, may papauwi yung pinakaamo natin, utos sa kanila, ilawan nyo. Since walang Meralco nung time na yon, walang street lights. So yung mga street lights ay yung mga hawak na lampara ng mga babaeng nasa labas nung gate. So para malaman nila kahit madilim, doon pala yung kingdom ko, sabi siguro nung mama na papauwi. And then nung pag-uwi niya, papauwi na siya, napansin nung 5, sabi niya, ang tagal pa ng amo natin. Kukulangin kami ng langis, sabi nung 5 foolish. Sabi nung 5 foolish sa 5 wise virgins. Sabi niya, ganito na lang, bigyan mo kami ng oil para mailawan natin yung boss natin. Nagdamot in a sense yung 5. Kasi sabi nung 5, we only have enough for ourselves. Hindi natin alam kung kailan darating. So, everything is important. Lahat ng meron tayo ay importante. Kung magbibigay kami sa inyo, I'm adding na lang sa konting explanation na baka dumating sa mamaya pa, matagalan pa, para tayo ubusan. So sa maling salita, yung 5, katulad lagi ko sinasabi, nagpunta ng pure gold at bumili ng langis. Ano nangyari sunod? Dumating ang dignitary, sinarado ang gate, nilock ang gate. Sadly, dumating yung 5. Sabi, ay, sandali. Hello, sandali lang. Medyo nasarang kami. Bumili lang kami dyan sa may pure gold. Dyan sa may Cubao lang naman kami bumili. Okay. Ang sabi agad doon ay, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. You see, yung parable na yun talks about readiness. Yun lang ang punto ng parable na yun. Pero alam nila na merong paparating. Maraming tao, alam na may second coming. Alam na nagpunta si Christ. Kumbaga almost everybody sa Pilipinas, alam yan. Except na siguro sa mga liblib na lugar, alam yan. Pero what's the problem? Nag-e-enjoy ang mga tao sa kingdom blessing which are far-reaching kahit na hindi ka anak ng Diyos. Ganyan ka-generous ang Diyos. That's why maraming tao ang gustong maging in the kingdom kahit blessing lang. Sabi ni Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon will enter the kingdom of God. Only those who obey my Father's will. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So you see, merong parameters ang Bible para makapasok ka sa kingdom. Pero ang mga tao, enough na nasa labas na lang. Total, blessed din naman kami. Katulad nyo, blessed din kami. Kahit wala kami sa kingdom. The only difference is this. Wala kayong salvation. Pero yung blessing, pwede nyo maranasan. Ganyan ka-generous ang Diyos. That's why, maanggian ka lang ng kingdom blessing, enough na. Pero think again. Hindi ibig sabihin, bless ang buhay mo, you're already saved. Hindi ibig sabihin, mas magalang ka kumpara sa ibang mga tao na medyo may kabastusan ang buhay, saved ka na. Hindi. Pero here's another problem. May mga anak ng Diyos, pero hindi pinapractice ang kingdom principles. Nagkakaproblema sa buhay, sa relationship, sa finances, at iba pa. Pero they're in the kingdom. Yung isa, outside the kingdom, pero nagtatamasa ng blessing. Yung mga anak naman ng Diyos, in the kingdom, yung iba, pero yung iba, hindi naranasan yung kingdom blessings. Why? It's because yung kingdom promises, kingdom commands are not obeyed. Pero sa madaling salita, dahil ganito nga ang buhay ng ang kapangyarihan ng kingdom blessing, everybody wants to force their way into the kingdom. At least tunog Bible, tunog Lord, religyoso ako, hindi ko naman naikalimutan si Lord, alam naman ni Lord, nauunawaan ako ni Lord, pero where's worship? Where's sacrifice? Where is service sa Panginoon? Question number 2. How should God's children represent God's kingdom? Ilan ito? 3. Okay. No, 5. Nadagdag mo ba, James, yung pangalan? Okay. Okay, tingnan natin. Una. Okay, nakalagay na pala lahat. Para ma-represent natin ng tama ang Diyos as workers ng Panginoon and basically as believers, number 1,
clearly understand what the kingdom of God is. 'Di ba? Parang lasing na naman. Kulang. So, clearly understand. Sa sarili mo, Kuya Ronnie, unawain mo, ano ba ang kingdom of God? Ang kingdom of God is not the church. The kingdom of God is bigger than the church. Pero may mga tao, I'm building my own kingdom. You cannot build your own kingdom. Lahat ng kingdoms of this world will crash down pag ang kingdom of the Son of God will come sa mundong ito. Okay? So sabi dyan, clearly understand. Basic. Pangalawa, eto, articulate the commands and promises of the Bible. Pag sinabing articulate, wag lang yung, okay, alam ko yan. Yung kaya mo siyang sabihin. Okay, halimbawa ganito. There are 7,000 promises in the Bible. That's number 7 at 30. Okay? Out of 7,000 plus promises sa Bible, ilan na ang naalala mo? Ang dami ha? Magbigay ka ng isa. Anong isa? Isang promise. Pero more than half doon ay pang-Israelites, by the way. Pero yung pangkalahatan. Pastor, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, give you hope in the future. Okay, pang-Israel yan. Pero sige, dahil mabuti ang Diyos, mahapayawan na rin tayo ng blessing yan. That's one. O how many ba doon? Parang 3 at ang promise doon. So, ilan pa natira? 6,997 na lang. Okay? So, my point is this. Kaya mo ba na i-articulate, i-share sa mga tao itong promise ng Diyos sa atin? Kasi kanina si Peter na Daniel pa, sabi niya, Pastor, napansin ko, lahat ng utos ng Diyos ay may promise. Wow, that's good. Okay? At lahat ng utos na yan na may promise, kapag nasunod mo yung utos, may promise. May blessing din pala. Okay? Promise ba o blessing? May blessing pala. At Great Commandment, go and make disciples of all nations, baptizing them, blah, 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 sa dulo nakalagay. And I will be with you. Gusto mong araw-araw kasama mo si Lord? Go and make disciples. Okay? So, kailangan mong i-articulate. Hindi ka kailangan maging mahusay para ma-articulate mo. I-memorize by heart, mga kapatid. Next, declare the kingdom membership. Yes po, mga kapatid, may membership po sa kingdom of God. At ang maganda dito, ang membership na to ay lifetime. Hindi pwedeng mawala. Ang other term sa membership ay salvation. Okay? Pero may mga scalpel dyan. Scalpel ba tawag? Yung nagbebenta ng mga maling ticket. Okay, nabili nila pero bebenta ng mas mahal. Scalper? What? Scalper. Scalpel pala yung panghiwa ng sa mga doktor. Okay, mo parang lasing talaga. Okay? So, minsan, ito ang kingdom of God. Ingat, baka ibang mabili mo. Baka ibang membership yan. Ang kingdom of God ay may membership. Did you know sa history, ang unang-una nag-practice ng membership ay hindi ang Mercury drug na Suki card. Check nyo ang history. Ang una nag-practice ng membership ay ang kingdom of God, ang church. They belong to the way. Ito, member yan ng the way. Ang daan, hindi walang dati daan lang. So, alam nila na, hindi man member ang term, pero yung concept is still the same. Okay, kasama ka na ba namin dito sa Christianity? Si Christ, tayo as little Christians? There's kingdom membership. Kaya yung mga forcing their way into the kingdom, gagawa sila ng sarilang rules. Okay, para ikaw ay ma-save, kailangan maniwala ka, plus gumawa ka ng mabuting gawain. O diba? Gumagawa sila ng sarilang membership. Well, ang kingdom of God, ang sabi ng Bible in Acts chapter 2, and the Lord added to their number. Si Lord ang magdadagdag. Alam niya kung sino ang anak niya. Hindi dahil nag-sinner's prayer, sure na agad. Ang sinner's prayer ay isang platform para ang mga tao ay matulungan mo lumapit sa kingdom of God at lumapit sa Diyos. But the thing there is, kailangan kung nag-sinner's prayer ka at totoo yung sinner's prayer mo, makikita yan sa gawa.
At doon mo malalaman, part pala talaga ako ng kingdom of God. And here's the thing, mga kapatid. Bilang mga workers ng Panginoon, we urge people to be part of the kingdom. Amen? Sinasabihan natin sila na, uy, halika naman, join ka. Gusto mo ba maging anak ng Diyos? Yung mga tipong ganun mga tanong. That's why we evangelize. That's why we disciple. Kaya dito mga kapatid, itong workers night natin, be aware na we are living within God's kingdom. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi anak ng Diyos ang nakikinig, well, you are outside the kingdom, or mas magandang pakinggan, you are not far from the kingdom of God. Next, manifest the authority and power of the kingdom to change lives. Kumbaga, yung buhay mo ang sample, yung buhay mo ang example, yung buhay mo ang evidence number 1, parang ko sa korte. Totoo ang kingdom of God. Why? Yung tao na to, dating bading, naging badong. Binago ng Panginoon. You see? And that's the evidence ng membership into the kingdom. Okay? May nabago sa buhay mo. Now, bakit manifest the authority and the power? Kasi mga kapatid, merong force, evil force, na gustong pekein ang kingdom. That's why, tingnan nyo, ang mga kulto, mapagkakamalan mong Christian. Kasi gumagamit ng Bible. Di ba, Zay? May mga verses din. Pero makikita mo sa pamumuhay at sa pamamalakad at sa epekto sa kanila nung Bible kung meron ba talaga. So you will know. At sabi ni Jesus Christ, the world will know. Ito, una ko sarili ko dito. Number 5 na to. Love one another as I have loved you, and the world will know that you are my disciples if you love one another. Kaya panlima, imprint Christ's love in everything and to everyone. Praise the Lord. Ang galing nga. Thank you, Ken. Guess yung mga kapatid, yung love, ang greatest evidence na ikaw ay member ng Kingdom of God. Others are just clamoring, Kingdom of God, kasi uso, God bless you, maraming mga verses at ganito-ganito, feeling anak ng Diyos, pero asyumera lang pala. Kailangan mo ma-sure. Anak ba talaga tayo ng Diyos? At yung mga dinidisciple natin, yung ilalapit natin sa Panginoon, are we sure na sila din na anak ng Diyos? Yung mga anak-anak natin, mga pamangkin, mga nanay, mga kapatid, are they children of God? Otherwise, alam na natin, if they're outside of the kingdom, kahit bless sila kumpara sa atin, well, biyaheng impyerno yun, mga kapatid. And at this point, if you will feel God's heart sa punto na ito, mga kapatid, mapaiyak ka na lang talaga. Kasi bakit? Mabait siya eh. Kaso nga lang, kung wala si Christ sa kanya, kahit may sandamakmak siyang religion, Mecca, then alam mo na, he's outside or she's outside the kingdom, alam nyo na. Kaya saan tayo kukuha ngayon ng eagerness para maging masigasig na mga lingkod ng Diyos sa maliit o sa malaking paraan? Dito sa katotohanan na we are letting people into the kingdom of God. Pero wag natin silang bigyan ng mga false promises. Bigyan natin sila ng plain, clear understanding what the kingdom of God is. I-articulate natin sa kanila ang mga utos at mga pangako ng Diyos. I-declare natin sa kanila, you need to be in the kingdom, not just outside the kingdom. Kasi kahit na kumatok ka doon, nagpagaling kami, nagngangaral kami, whatever. Nagbigay pa nga kami. At sabi ni Christ, I do not know you. Pero nasa pinto na sila, mga kapatid. Huwag nating isipin yung isang estudyante na pag uwi niya sa bahay, sabi niya, Nay, kamuntikan na ako maging first honor. Bakit? Bakit anak? Yung katabi ko ang tinawag eh. Huwag mong i-assume na dahil katabi mo ang first honor, second honor ka. Huwag mong i-assume
na nakasuot tayo ng Christian t-shirt, Christian na ang puso mo. Amen? So, manifest the authority and the power of God, of the kingdom para mabago ang buhay nila. Pag walang pagbabago ang buhay, kahit na 1,000,000 taon na siyang umaattend, that's nonsense, mga kapatid. Kung hindi nababago ang ating pananaw, ang ating pag-uugali, how we talk with God, our simple na daily devotion or simple na mga habits sa buhay, and of course, pinakamatindi sa lahat is how we imprint sa buhay ng iba yung pag-ibig ng Diyos na umalis ka na, sasabihin ng tao, may something yung tao na yun eh. Okay, nakakaasar ko minsan, pero bakit parang may something? That's Christ's love. Amen? Basahin ko ulit yung verse, and after this we'll pray. The law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. You do not need to force yourself into the kingdom. Open God's kingdom sa ibang mga tao, mga kapatid.